Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang post ng balita ngayon, mga maanghang, masasakit na salita na binitawan ni Senator Erwin Tulfo laban sa mga empleyado ng Senado na tumulong sa pag-facilitate ng Blue Ribbon hearing kapon. Sabi dito, pagtampal-tampalin ko yung mga empleyado na yon. Yan ang sabi niya. Nagbabala si Senator Erwin Tulfo na maaring magkaroon ng investigasyon laban sa ilang empleyado ng Senado, partikular sa Office of the Sergeant at Arms or OSAA at Public Relations and Information Bureau o PRIB. Kasunod ng kontrobersyal na pagdinig na isinagawa ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa panayam sa programang Double Wing sa Double B sa DCBB noong Hulyo 4, sinabi ni Tulfo na isa ito sa mga unang tatalakayin ng kampo ng aniyay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Marami pong gagawin tomorrow or Monday ang Acting Senate President will have to investigate sino yung mga tumulong na magkaroon ng hearing. Ayon kay Tulfo, may mga opisyal at empleyado umano na posibleng managot dahil sa naging papel nila sa pagdinig. Marami pong tatamaan, heads will definitely roll, lalo na sa OSAA. Sa parehong panayam, question ni Tulfo kung bakit natuloy ang pagdinig sa kabila ng paniniwala ng kanilang kampo na wala ng autoridad si Cayetano bilang Senate President. Hindi ko maalala, bakit nawalan siya ng autoridad? Hindi naman siya nabutuhan o napaalis ng 13. It should be 13. Ang pinipilit kasi nila, yung 12, yun na yung bumoto. 12 is never a quorum, never a majority. It should be 13. Sabi talaga itong grupo nito. Sabi niya, nasaan yung OSAA namin? Nasaan ang security? Mukhang magaling lang po yung OSAA namin sa baril-barilan. Ibig sabihin, ang loyalty ng OSAA, Sergeant at Arms Personnel, nasa kay Cayetano. Nang tanungin kung nangangahulugan ba ito na kinikilala pa rin ng ilang empleyado ng Senado ang liderato ni Cayetano, sumagot si Tulfo, parang ganon ho ang tingin. Malinaw na marami pa rin ang naniniwala kay SP Cayetano. Dagdag pa niya, pinangako umano ni Gatchalian na magkakaroon ng pananagutan ang ilang tauhan ng Senado. Nangako naman siya na may masisibak sa PRIB, yung nagko-cover po ng hearing, yung mga nag-ayos ng lamesa. Sa huling bahagi ng panayam, gumamit si Tulfo ng matitinding salita laban sa ilang empleyado ng Senado na umano'y pinayagang matuloy ang pagdinig. Sabi niya, nasindak lang yung mga pulpol na empleyado ng OSAA. Yan na yung trademark ng mga Tulfo. Pulpol! Sinabi pa niya, Diyos ko po, kung ako po yan, talagang baka pagtampal-tampalin ko yung mga, anong tampal-tampal? Hindi ko maintindihan, sampal-sampal ba? I'm sorry. First time kong marinig yung tampal-tampal. Papilahin ko yung mga empleyado na yon, sabihin ko, ano mo kayo, bobo o bingi? Ang pahayag ni Tulfo ay bahagi ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado matapos ang reorganisasyon ng liderato noong Hunyo 3, habang iginigit ng kampo ni Gatchalian at Tulfo na sila ang bumubuo ng bagong mayorya. Patuloy naman, sinasabi ni SP Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Dahil dito, nananatiling sentro ng usapin ang tanong kung sino ang may wastong autoridad sa Senado at kung ano ang magiging epekto nito sa susunod na pagdinig at operasyon ng mataas na
kapulungan. Okay. So tingnan natin, reaksyon ng taong bayan ha. Hindi pa ma-resolve ngayon, sino ba ang legal na namumuno sa Senado? Cayetano or Gatchalian? Wala pang sagot. But ang klarong sagot ngayon, sino ang pinapanigan ng mas nakakarami sa taong bayan? Yan ang panalo. Tingnan natin dito sa reaction portion. Ilan ang tumawa at galit? Yung tumatawa at galit, kay Tulfo tinatawanan, pabor ito kay Cayetano. Ilan? 23,000 ang tumatawa, 5,800 ang galit. That's 28,000 going 29. Excuse me. Ang nag-like, ang sumusuporta, naniniwala lang kay Erwin Tulfo is only 1,700. Percentage, nasa 95% mahigit sumusuporta, naniniwala sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sana makita ito ng kampo ni Tulfo at ni Gatchalian. And then comments. So, bite, empty cans make the loudest noise. Ito ngayon, napakaingay si Erwin Tulfo. Joan Marie, magkano yung chicks, Sir Edwin? Yung chicks po, yung pahayag ng Brave Marines na nag-deliver daw sila ng mga chicks kay Erwin Tulfo. Hadja Parhana, believe na sana tayo sa katapangan niya, kaso nung nagbendelo siya, negative 15 na din siya. Chris Mart Martinez, wala nang maniniwala sa iyo. Ulitin ko, 5% na lang ang naniniwala. Out of this reaction itong post na ito, 5% lang ang naniniwala sa grupo ni Tulfo at Gatchalian. Majority naniniwala kay SP Cayetano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa iyang hero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mugiro. So naa sa hero mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid kayo og buslot. Og ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga hero nga uban. So wala na ko na ang sako na lang gyud. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa Sen. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Ayat pa ko nakahol tila og tabang nga kirsin-kasin. Oo, so wala gyud kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na ang imong edad? 57. 57. So karon pa ang tabang niabot sa imong kinabuhi nga 57 na imong edad. Oo, pila imong anak nanay? Napulo. Napulo. So tanan na ay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak. Ako gyud. Mura na kog lalaki kay tan-aw kung ano. Oo. Di man na pareha sa kanang may trabaho. Kung natay trabaho, mura talag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka nanay. Oo, ta. Salamat sa nagtabang sa Sen. Labi na karong nga Pasko nga gitabangan ko. So salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na ko. Pila na day ni katuig na imong balay? Yes.
20 na bigay. 20 na katuig. Murag 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kay nanay.